Yo! What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Nagbabalik, diba? Isang araw lang nagpahinga. Siyempre, dahil late na namin sinelebrate ang Father's Day. Dahil, alam nyo na, sobrang busy. Nagsusulat din ako para dun sa laban ko sa PSP. Nga pala, meron akong ticket na binibenta para sa mga trip umiscore. PM nyo lang ako sa aking Facebook account, Jonas Dichoso. Yun, message nyo lang ako, PM nyo lang ako. Basta kahit anong gawin nyo, magre-reply ako doon. At yun, sobrang na-miss ko kayo. Isang araw lang ako hindi nakapag-upload, pero pakiramdam ko isang linggo hindi nakapag-upload dahil alam nyo, nasanay na lang ako mangupal gabi-gabi. Kasama kayo, di ba? Damay kayo dito. Pare-pares tayong kupal, yung mga bias, di ba? Yun, bago ako mag-umpisa, syempre, gaya ng dati, magpapasalamat muna tayo sa mga sponsor natin. Syempre, Crown Manila. Pang! Kay Kuya Nico Manning. At syempre, Distinctive Clothing, you know. Young One. De, Bob Marley yan, mga tol. Bob Marley. Yeah? Maraming salamat. Siyempre, Egocentric at Hypebeat kay Ninong Benji Rayala at kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat. Eto, kakagaling lang natin sa mga matitinding laban, pucha. Sobrang ano ko doon, sobrang na-stress ako doon, pakiramdam ko. Isa yun sa mga nakapagpawala ng ano ko eh. Alam mo yun, parang puta, kailangan ko pala talaga ng ano, kailangan ko pang marami pa akong kailangan aralin para magmatalino. Eto, ano muna tayo? Chillax battle muna tayo. Laban ni Husky tsaka ni Nikki. Puta, lap trip sigurado to. Alam nyo na mga pare koy. Wait lang. Check ko lang, double check lang natin. Okay. Alam nyo na mga pare koy. Let's get it on. Shoutout sa General Luna, shoutout sa rehip mo. Tuloy-tuloy lang tayo. Ikaw ba mo muna? Lasan lang natin konti yung siguro lagay lang natin siya dito. Yan. Check. Let's get it on. Nanalo ng ko ito si Nikki. Pinili niya mauna si Husky. Tig 2 minuto. Dapat non-tournament battle to. Pakinggan natin. Enjoyin natin to. Ahon 10. Husky. Yo! Flipped up game! Yeah! Boss! Ito na ba si Nikki? Yung sinasabi mong ignoranting probinsyano? Yung kahit nasa bus nilalabas yung ulo pag nakakita ng eroplano? Nilalabas yung ulo, no? Uy, eroplano yun ah. Nilalabas yung ulo sa bus, no? Puta, pag nahagip-hagip ka ng mga kasunod na bus, tanggal yung ulo mo. Gago ka. 10 million views na yung katangahan mo. Yung laban mo kay Sinyong, gago ka. Naka-costume ka ng Batman tapos sasabihin mo kabayo ka. Sige, Oo nga naman, no? Naka-costume ka ng Batman tapos sabihin mo kabayo ka. Ang gago ang puta. Ensayo ka! Ensayo pa! Di lang to pakapalan ng muka. Sa karerang to, ako ang tagahataw. Masakit ang bawat pahiya. Hiya! Ang inang galing ni Husky rito. Bungad pa lang, putang ina. Masakit ang bawat pahiya. Hiya! Galing eh. Anong ipagyayabang mo sa amin? Yung gera sa Mindanao? Na kesyo sanay ka sa patayan at may bangkay na natatanaw? Yung nakikipagbarilan? O bakit isa ka ba? Yung pinagmamayabang mong tapang ipagkatao ng iba? Kaya putok-batok netong si Nikki. Putok-batok neto sa akin. Sa sobrang taba ng utak, hahalik to sa sahig at gumagapang pa sa lusak. Mali ka ng pinasok na digmaan kasi mas masahol pa to sa cardiac na kapag manunood ka ng battle, makakaranas ka ng war shot. Ha! Kinapos. Putang ina, makakaranas ka ng war shot. Ha! Kinapos. Putang ina mga Husky. Kinapos ang puta. Pero ang galing, nadala niya pa rin, di ba? Na ano niya pa rin. Ha! Kinapos, gumanon pa eh.
Inan to, gago. Mahalang bala sa Maynila. Kaya wala ng warning shot. Titirikan na lang ng kandila kapag patay na on the spot. Di uso ligaw na bala, kaya sayang sa pulbura. May manghihinayang ba kay Nikki? Kasi sayang sa pulbura. Halos ilang gabi akong puyat. Kulang sa tulog dahil sa'yo. Iniisip ko pa lang yung mukha mo, sobrang distracted na ako. Ikaw ang pinakamahirap na nakalaban ko sa liga. Hindi dahil magaling kasi pulubi ka sa bara. Yung laban mo kay Sayad. Tangina mo, ikaw ang pinakamahirap, hindi dahil hindi dahil sa magaling, dahil pulubi ka sa bara. Kaya pala siya mahirap, pulubi pala, no? Pulubi sa bara. All 3 rounds, nonsense yung katumbas. Panay puna mo ng kahinaan, wala ka namang maipakitang malakas. Samantalang ako may Armstrong. Kaya ako nagpatuloy, suntok sa buwan. Akong Apollo, ikaw Apollo na kiboloy. Ganto daw ang itsura ng heartthrob sa Mindanao. Ang sarap mong tsinellasin. Mahiya ka nga sa balat mo, hindi ka kayang itago kahit boysen. Nung nalaman na itong ako, makakalaban niya, nagpalit agad ng profile pic si Gago. This is it, yung pa yung caption. Madami na kasing ipon sa kwaderno, pues di plato dala ko, kaya wala tong lalamunan. Di plato dala ko, kaya wala kong uurungan. Kahit gutom pa to, sinikitsak, wala tong lalamunan. Kung mabenta ka sa Mindanao, yung plano ni Enigma, palpak. Echapwera tong isang plastic ang hanap namin dito, sak. Pero nandiyan na yan. Echapwera tong isang plastic ang hanap namin dito, sak. Tas nagpang-abot din si Sak, no? Tsaka si Husky pala no nakaraan, no? Hati-hatiin na lang muna, gantong kabayong dumating, tapa lang to sa eksena. Tangina, payat walang laman kung may agri sa ginawa. Sa ilalim ng lupa, dun ka magpataba. At kung talagang matalino ka, alam mo yung lagusan palabas, di namin kailangan ng madami, kailangan namin malalakas. Halo yung ano ni Husky rito. May jokes, may bars, may konting technical din siya. Hindi lang basta jokes binanata ni Husky rito. Ganda ng round 1 niya. Pakinggan natin round 1 ni Diwata. Round 1 ni Diwata, di ba? Round 1 ni Nikki. Kaya talaga, ayo. Tinira pa yung pagiging heartthrob ko. Sarap mo bigyan ng suntok. Wala kang pakialam, Husky, kung ganito yung gwapo sa bundok. Yo, kung usapan ay puntusan, ako ay mas angat sa puntuhan. Nagsasanay ka pa lang sa suntukan, ako'y nasanay na sa putukan. Di ba gusto mo ng durugan, dikdikan at pugutan? Pues, magsimula tayo sa hukayan. Pagkatapos ikakahon kita sa Tupperware best, total gusto mo naman pala ng baunan. Ang ina mo, ang ganda nun. Pues ikakahon kita sa Tupperware best. Total gusto mo naman ng baunan. Galing nun. Galing nun. Gandang intro ni Nikki yun. Nagsasanay ka pa lang ng suntukan, sanay na ako sa putukan. Nikki versus Husky, sa labang to, di ako kabado. Yung match-up malayano, banal na aso, santong kabayo. Tang ina mo, kaling nun.
Banal na aso, santong kabayo. Putang ina mo, pasok yun. Ganda, dalawang malakas na punchline na agad yung lumanding. In fact, natatawa ako. Sinundutan pa lang ganun. Galing! Galing ni Nikki. Sa kabayo ka pinagkarera, ako ay lubusang nabagot. Walang bayag to na mapakita, kasi bahag kanyang buntot. Asong to ay tanpulots, kaya humanda ka na lintek. Alam mo ba yung tungkol sa Yolen? Pues itanong mo kay Incheck. Yun yung mga yung parang festival ba yun o palengke na parang puro aso yung mga kinakatay. Yulin ba yun? Yulin? Parang Yulin Festival yata yun. Pues itanong mo kay Incheck. Sa China kasi ginagawa yun yung mga aso. At mas malakas akong mambetsin sa'yo. Babae halos di na makatindig. Kaya wag na kayo magtaka kung maya-maya tong aso nyo bumula na yung bibig. Sa'yo wala kaming bilib. Puro tahol ka lang sa wars, hindi ka malakas bumara porket merong bars sa bars. Hindi ka malakas bumara porket merong bar sa bars. Tangina, lalakas ng pinapakawalan ni Nikki rito. Mga jokes na ang lalakas nung hindi lang jokes, may mga bars din talaga siya na lumalanding ng maayos. Lakas. At di ba pangalan mo ay Jerry? Kung ganon di ka husky, tanga. Nagpapaka-doggy ka pa, alam naman natin na yung Jerry daga. Pero wala na akong pake. Kahit magpaka Jericho, Jerry West, o Jerry ng F4 ka pa ngayong gabi, magkuklose na ang windows mo sa liga, parang inalt F4 kita. At kinatatakutan to sa Antipolo. Mula noon hanggang ngayon. Oo, takot lahat sa mukha mo. Na yung hugis bulkang mayon, yeah! At kinumpara pa yung sarili kay Babalo. Ganon kakababa. Ang galing ng mga one-liner ni rito. Ang galing ng mga one-line niya. Akalain mo, baba ka na, low ka pa, ganon kakababa. Puta ka na, nadali ka ron, Husky. Baba ka na, low ka pa, ganon kakababa. Ang galing, babalu. Galing ni Nikki rito. Isa kang literal na hampas lupa. Sana'y pansin mo yan, iho. Kasi sa lapad ng noo at tulis ng baba mo, malamang napagkakamalan kang piko. Lagi pang present tuwing birthday party to. Puta di ko na matay. Mukha ni Husky, maaalala nyo. Sa tuwing mag-e-slice kayo ng cake, yeah! Putang ina mo. Mukha ni Husky, maalala niya sa tuwing mag-i-slice kayo ng cake. Tangina, lahat ng punchline ni Nikki rito, ang lalakas. Lumalanding pa ng maayos, putang ina. At di ba RPN ka? Sa inyo, malaki ang utang na loob ko at respeto. Oo, lalong-lalo na sa founder ninyo. Rest in peace, Sir Roberto Benedicto.
Kasi nagpapasalamat ako sa RPN sa pagpapalabas nyo ng Marimar. Sobrang hot na mga kissing scene daig pa si Hayden ko at Maricar. Bago pa may pera o bayong, meron na kayong kwarta o kahon. At dahil sa Battle of the Brains noon, naging engineer ako ngayon. Kaya salamat sa RPN. Salamat Radio Philippine Network. RPN leading your way. Tangina mo, Nikki. Tangina, nasarado ng maayos ni Nikki pati. Ang lakas ni Husky, kaso putang ina, nag-umpisa si Nikki, ang lakas din, tas tuloy-tuloy. Putang lalakas ng punchline, gaganda ng jokes. May mga paunti-unting bars din siya. Pairamdam ko nasapawan si Husky rito ni Nikki sa round 1. Bigay ko tong round 1 kay Nikki. Putang inang galing nun nung RPN. Hindi ko alam kung anong channel yung RPN eh. Pero natatandaan ko yun. Ewan ko kung channel 9 ba yun o ano. Hindi ko alam kung anong channel yun. Comment nyo nga. Pero natatandaan ko yung RPN na yun. Naabutan ko yun. Round 1, bigay ko kay Nikki. Galing ni Nikki ron. Isa lang ang masasabi ko, at yun ang totoo. Pag nakausap nyo to ng harapan, ang baho ng hininga na ito. Totoo! Bukod sa mga linya niya, yung hininga niya sumusuntok. Hindi baril yung tinutukoy ko kapag sinabi kong kaya na itong makipagpalitan ng putok. Siya daw ang albularyo ng tugma! Wala kay kaugmaon sa paghimo og tugma! Di nyo alam yan. Tangina. Nakatikim ka lang ng konti, feeling mo rich kid na ng Pilipinas. Nakakain ka lang ng corned beef, ayaw na ng sardinas. Kapag may inuman dun sa inyo, wala nang nagyayaya. Kapag lasing, tamang kung fu. Kung pumulutan, mayat maya. Kapag may event, wala nang kumukuwang organizer. Kabataan, iwas droga, ganto itsura ng performer. Kabataan, iwas droga. Sige, ganto itsura ng performer ang puta. Tangina no, yung mukha nang hihikayat. Uy, ina mo, Husky. Putangina, pinapaiwas no. Iwas, tas yung mukha ng performer nang hihikayat. Okay lang yan to ni Husky, gago. Alam naming di ka adik, sadya ka lang mukhang lulong. Pero ang sarap mong ikulong, ipasundot sa bata ng tingting sa ilong. Pero, wag kayo. Ang inaisipin mo yun, no? Ipasundot yung ilong mo sa tingting, no? Sundutin ng tingting yung ilong mo, gago ang puta. Ito na siguro yung tamang panahon para malaman mo yung totoo. Nirape yung nanay mo sa gubat, kaya ganyan itsura mo. Mga hayop sila. Ang galing nun. Mga hayop sila. Nirape nanay mo sa gubat. Mga hayop sila. Galing, no? Hayop tas gubat. Palaka, kambing, kabayo, unggoy, halinghinang kababuyan. Ito ang resulta ng nasabing nangyaring kahayupan. Pero, artistahin naman tong si Nikki. May kamukha nga to sa Tulfo. Tuloy po ang kaso. Walang magpapago. Tuloy po ang kaso. Walang magpapago. Putang ina mo, Husky. Tang ina mo, gago ka talaga. Raulo. Di ba sa tabing ilog ka pinanganak? Eh ba't ganyan itsura mo?
Yung tight yung magugulat pag ginamit sa'yo. Ayaw niya ng gulay. Galit siya kasi lugi. Puro pampalinaw ng mata, wala daw pampapugi. Ay nako, kay magtigil ka bay. Dili ako manuod ng imong batol kay sayang wifi. Giatay ka gid. Kalahati ng muka, puro gilagid. Kapag nireto mo to sa bulag, nakapa, tatanggihan pa ng husto. Putang ina. Gagong puta. Nasa abas. Tang ina. Gago to si Husky. Isa ka sa haligi ng hip-hop sa Mindanao, ba't tampulang ka ng tukso? Pag natutulog to, parang mayat-maya, kailangan kuna ng pulso. Gago si Husky rito. Nung lumabas ka nung Halloween, nagtakbuhan yung multo. Tapos magtataka ka pa. Pagkakataon mo nang mag-day off, umiksena ka pa. Suotan lang to ng shades yung mga babae, tilian na. Ay! May ipis, tang ina. Buti pa sa unan, merong yumayakap. Buti pa kay Rodney, merong humahanap. Hindi ko lang sure pero alam ko yung Rodney yung ano yung yung hinahanap nung babae sa, hindi ko alam kung saan hotel yun, sa Sogo ba yun. Basta yun, pagkakalam ko nag-trending yun dati yung video na yun hinahanap si Rodney. Buti pa sa asong nabubugbog, pwedeng makipagpalit ng muka, pero kay Nikki, tang ina, wala. Nung naranasan kong matalo, halos hindi ako mapalagay. Sabi ko sa susunod kong laban, di na ako magiging mapagbigay. Biglang lumindol sa Mindanao. Saktong malapit na yung ahon, pinili kitang makalaban para pasimpleng tulong makabangon. Sinasabi ko lang sa'yo, wala akong planong manumbat. Alam kong wala kang utang na loob, malalaman din na yan ng lahat. Time. Mas malakas tong round 2 niya kaysa do sa round 1. Mas malakas tong round 2 niya. Mas nagustuhan ko tong round 2 niya. Mas marami siyang lumanding na jokes dito na malalakas. Lalo na yung ano, wala po magbabago, tuloy ang kaso. Gusto ko yun. Pahinga natin round 2 ni Nikki. Mga banat mo sa akin, tang ina, walang kwenta. Tutulungan niya daw ako, baka nakakalimutan mo, engineer ako, marami akong pera. Damn, erotic na. Yo! Nung laban mo kay Onyx, sa gender mo ako'y nagduda. Nagdo, reme patumputa, halatang mahilig sa sanota. Pilit tinatago pa yung kate. Akala mo hadhad. Pero nung tinapat na sa aring araw, di na niya mapigilang magladlad. Kasi... Pero nung tinapat na sa aring araw, di niya mapigilang magladlad. Bis na hari, ginawang ari. Kasi nga daw, bakla raw si Husky. Galing nun. Nag-alabos lots to kay Apex. Aba pang bihira. Sa round 3 nang de-distract ka pa para focus niya masira, di ba? Di mo nagampanan pagiging boss lots. Sa ginawa mo kitang-kita kasi alam naman natin na di nang de-distract si boss lots pag si Apex na tumira. Sobrang lakas mong mang-distract para kang sandatang makabago. Sobrang hilig mo sa distract, galawang makagago. Nang dahil sa panalo, boto ng hurado, pangalan niya bumaho at dinaig pa ang hit ng Eagle sa pagiging desperado. Rick, eto na ba yung bata mo? Bakit ang tanda?
Mula nang tinapat mo sa haring araw to, mukha ata nalanta. Ano ba nangyari, tol? Di ka naman ganyan before. Mukha mo ngayon pang horror, halata na pang chakra. Pang chakratel and roll. Pang chakratel and roll. At siya daw ang forbidden superhero. Siya si Pantiman. Grupo niya Pantibo. Tawag nila Pantigang. Katawan niya Pantikong. Sa battle na kapanti lang, yung baba niya Pantakong, habang rap skills niya Pantimang. At bida to sa pelikula. Galing no, nag-rhyme scheme siya ng panty. Galing nung rhyme scheme na yon. Pasok yun. Ang pamagat, Panty Sisters. Pag nagbigay to ng linya, hindi punchline tawag doon, kundi panty liners. Hentai kamen, yung may panty sa ulo, puta ang arte mo. Paalala lang, Husky, heartthrob to. Malamang laglag yung panty mo. Tang ina mo, ang galing. Pasok yun. Heartthrob to, malamang laglag yung panty mo. Galing. At bilang basta-basta heartthrob, Mindanao heartthrob. Kaya madugo kapag tumira. Pag nilaglag ko yung panty mong maskara, malamang pati ang ulo mo kasama. At nung naghubad si Hearty, halos di mapigil yung hype. Nung naghubad si Husky, sobrang daming nag-dislike. Tanggapin mo na lang, bay, na hindi ka nila type sa item kasi ng puwet at singit mo, kala nila batok yun ni type. Nung nagpanty ka sa mukha, maraming girls ang pumalag at sa galit nagpigil. Kasi di nila matanggap ng yung mukha nila ganito kasagwa. Puro kublubot, tapos nasa ibaba pa yung tinggil. Time! Dahil mo lang banat, Husky, pakinggan natin! Yo! Lakas din ang round 2 ni Nikki. Lakas ng round 2 ni Nikki rito. Parang naging style clash yung dating. Alam mo yun, puro mas maraming bars na pinakawalan dito si Nikki. Style clash pero ang ganda rin kasi nung panty na rhyme scheme ni Nikki ron eh. Tsaka yung mga ibang tira niya, yung heartthrob, laglag yung panty mo. Bigay ko ng tabla tong round 2, bibigay ko ng tabla. Dahil parang style clash yung nangyari rito, hindi nag-jokes si Nikki sa round 2. Tapos si Husky, ang gaganda ng mga jokes niya. Yung mga bars, tsaka yung rhyme scheme yung scheme ni Nikki rito sa round 2, pasok lahat yun. Yung heartthrob, laglag yung panty mo. Tapos yung mga pantimang, pantigang, pasok yun. Bigay ko ng tabla tong round 2. Round 1 kay Nikki, round 2 tabla. Pakinggan natin round 3 ni Husky. Mistulang torture ang proseso ng pagkatay ko kay Nikki. Kahit busy sa mga guesting at album sa 2020, umuuwi ako sa bahay na imbis magpahinga, hinahawakan ko yung panulat, tinatapos pa kita, kaya bawat suntok nitong si Nikki, malabong pumakyaw parang Morales. Sulat mo mapapansin, wish ko lang Vicky Morales, kasi anong nakakatakot dyan? Mas mukha ngang salot yan. Di ka malakas magpatawa, given lang sa pangit yan. Bata pa lang ako, napapanood ko na to. Sa Animal Planet, tsaka sa National Geo. Oh, grabe, totoo. Ang saya-saya ko. Discovery Channel, naka-discover sa'yo. Di ba yung mga paniki sa palabas, nagiging vampira? Ito yung dugyot na version, alampira. Siya daw si Dracula. Mainit na tubig yung dala.
ginagawang tsaa, napkin na may regla. Buhusan lang to ng gasolina, yung gasolina dudulas lang. Chemical reaction, ano pang susunugin dyan? Kasi maitim ka pa sa peklat ng Afrikanong may buni. Ano bang gamit mong lotion? Kiwi? Nikki, kiwi, bars. Nung sinabi ni Enigma sa akin yung totoo, parang yung puso ko kinurot. Nagrap ka para itaguyod yung tribo ng igurot. Nanay mo ipugaw, tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi mo? Ipururot. May naalala ko rito sa lines na to ni Nikki. Alam ko parang alam ko sa lines na to ni Nikki, maraming mga nagreklamong maraming mga nag-PM sa kanya na igurot, mga aita, mga ganon. Alam ko maraming nag-PM sa kanya na ganon, na parang nabastusan sa kanya o parang dinisrespect yung mga kapatid nating mga igorot tsaka aita. Alam ko may mga nangyaring ganun eh. Alam ko parang kumalat dati yon sa Facebook na may mga ganong natanggap na message si Nikki na parang nagalit sa kanya yung mga yon. Dahil nga daw sa ginawa niya, parang nilalait daw yung mga igorot. Pero tawan-tawa ako sa lines na yon. Tangina, ang kulit nun. Pero yun, alam ko dati, natatandaan ko may ganong issue yun. Yung mga igorot tsaka mga aita nagalit sa kanya. Pero alam ko humingi ng dispensa si Nikki dahil joker kasi si Nikki. Kumbaga, wala namang, kumbaga, walang mali siya yun. Walang ibang, yun. Kumbaga, siguro para sa kanya, biro lang yun. Kaso sa iba, masakit yun dahil nga, ganon. Dahil, syempre, parte pa rin sila ng lahi ng mga Pilipino, kumbaga iba yung dating nun sa kanila. Pero nang himingi naman ng dispensa si Nikki ron. Yun lang inaalala ko sa lines na yun. Pero seryoso, yung laban mo kay Iceberg, sabi mo kay Enigma, putang ina ka! Very wrong. Meron ka pang setup ng oo tinuod na. Siya daw ang may pinakagwapong mukha sa flip top. Didilaan daw ni Enigma yung ari niya bilang respeto sa hip-hop. Kapag nilabasan sa sobrang sarap, lulunukin ni Enigma yung katas. Ngayon sabihin mo sa akin alin doon yung malakas. Binaba mo yung dignidad ng dahilan kung bakit ka nandito. Kung wala kang utang na loob, matuto ka man lang sanang rumispeto. Okay lang na umalma yung Bisaya sa panggagago ng Maynila, pero base sa ginawa mo, sobrang mali na ata. Gaguhin mo na ako o kahit sinong taong nandito. Wag lang yung taong nagpapalamon sa kaluluwa ng pagiging hip-hop mo. Kaya sinadya kong di mag-costume. Iniwanan ko sa bahay, madami na kasing mapagbalat kayo at di na kayang magpakatunay. Ang ganda ng panapos ni Nikki, no? Ay, ni Husky. Kaso sayang eh. Alam mo yun, sana yun na lang yung isa. Sana yung angulo na lang na napili niya na yung isang buong round 3 niya eh. Alam mo yun, sana in-stretch niya. Mas marami siyang pinakawalang punchline dun sa napili niyang angulo na yun. Ang ganda sana nun. Puta, alog na alog si Nikki ron. Maganda pa rin yung round 3 ni Husky. Pero para sa akin, pinakamalakas niyang round 2. Pakinggan natin round 3 ni Nikki. Yo, yung round mo, puta sobrang hangin bro. Binastos ko daw si Enigma sa Cebu, ba't di siya yung tanungin mo? Di ba? Yo, joke lang. Ikaw kasi, yung tangina mo talaga. Dahil tangina, nababastos no, dahil sa'yo. Yo! Huling laban mo na to. Huling laban mo na to, you know. Yo, game. Tangina, tinablan si Nikki ron. Pansin nyo, tinablan si Nikki. Puta, bigla siya nagrebat ng ganun. Tapos parang pinagtatanggol niya yung sarili niya. Pero alam ko na apektuhan si Nikki ron. Kasi putang ina, wala siya sa Bisaya. Tapos sinabi pa ni Husky yun sa harap ni Enigma. Alam mo na siya
Andiyan si Ari ko. Anong gagawin mo ngayon? Isa tong tricycle driver. Isa tong tricycle driver na sa sobrang bobo, nagpaparibor ng wiper. Mukhang tomboy na Mio driver na tinapat sa pinakamahusay magdala ng sniper. Kaya tong Tangina mo, ang galing nun. Mukhang Mio driver na tinapat sa pinakamahusay magdala ng sniper. Sniper, yung barrel, tsaka yung sniper na motor. Alam ko, Raider yun eh. Galing nun. Pasok yun. Tricycle driver, dito, walang kwenta. Ba't nakapasok to sa circuit ko? Pang 4 wheels ang nakasanayan kung karera, kaya alanganin niyang 3 rounds mo. At lahat ng sumasakay sa'yo. Pang 4 wheels ang nakasanayan ko. Kaya alanganin niyang 3 rounds mo. Tricycle, no? May 3 gulong. Galing nun. Galing ni Nikki rito. May mga technical siya rito na ang gaganda ng landing. Tangina, nagtatanim ng galit. Kasi sa tuwing bumababa sila sa tricycle mo, nawawalan sila ng wallet. At napanood ko yung laban mo kay Black Faith. Puta, ang cute. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute. Game. At nung laban nyo no Shernan, nagmistulang sumbungan portion. Flip top buelta, balentong 6. Ginawa nyong Rapi Tulpo in action. Pero ako'y saludo pa rin pare sa ideya nyo't konsepto. Away sa harap ng presidente, parang eksena sa pamilya ng Barreto. At speaking of Barreto, sa kanila, may kapareho ka pre. Puta, nakakainggit ka. Akala ko nga nun ikaw si Marjorie eh. Kasi pinagsisigawan mong kabit ka. Oo, kabit. Magnanakaw ng atensyon, panghuhut-hut ang intensyon. Sa sobrang lawak ng imahinasyon, pati ibang relasyon, inambisyon. Kahit may kissable lips ka pa, sexy body, large booty, incredible boobs, durian ka pa rin sa aking paningin. Kasi kahit gaano ka pa kasarap, tang ina mo ka, mabaho ka pa rin. Malandi! Querida ka traidor! Makate! Mukhang pera, impostor! Pero in fairness, bagay sa'yo maging kabet ha. Kasi mukha kang konduktor! At galit na galit sa'yo si Mark Zuckerberg. At galit na galit sa'yo si Uncle Mark Zuckerberg. Puta, magtago ka na sa hideout. Sa dami daw kasi ng quotes na kinuha mo sa FB, di mo man lang daw siya nagawang i-shout out. At nakita ko to nung Ahon 8. Naghubad pa to ulit at sa crowd pa nagyabang. Pangalawang beses mo na yung ginawa, galawan mo pang badang. Pero yung Ilonggo walang pake sa dala mong costume at props na pag-goodbye mo lang naman yung Martin kasi binigyan mo siya ng Pops. Ano Pops? Yaka pa? Mukhang hinang-hina ka pa. Pinaliguan na kita ng lait kaya ngayon basang-basa ka na. Alam kong ahas ka tang ina. Kaya binalatan kita at pinagapang ko all 3 rounds kasi mukhang sawang-sawa ka na. Round 3 para sa akin, bibigay ko yung kay Husky. Round 1, Nikki. Round 2, Tabla. Round 3, Husky. Pero kung overall performance, bibigay ko to kay Husky. Dahil itong round 3, sobrang dumi ng round 3 ni Nikki. Dami niyang nag-choke siya. So may mga stutter pa siya. Pero parehas silang magaling dito. Parehas magaling. Silang dalawa.
Kaso kung overall performance talaga si Husky ang mapipili ko. Round 2 tabla, 1 kay Nikki, round 3 kay Husky, pero overall performance Husky ako rito. Pero pakinggan natin yung naging boto. Husky versus Nikki. Mag-i-ace pang best kung na-enjoy nyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 3-2. Magigay para kay Husky. Dikit, no? Napakadikit ng laban na yun. Pakinggan natin kung ano naging basehan ng mga judges. Maraming salamat. Shoutouts nga pala kay J. Mike. Yun, props yan. Ritmo, General Luna, Digo, Santipolo, Hip Hop, tuloy-tuloy lang. Shoutout sa boss ko na binayaran ako dito, si Sir Arvin, sa Sir Bimbo sa Ardex Corp. Maraming salamat. At sa lahat ng tropa na sumuporta, maraming salamat. Ayun, binoto ko si Husky. Hindi ko sila binoto by round pakabuhan. Round 1, round 2. Kita naman natin parehong nagpapalitan sila ng jokes, ng bara. At alam ko nag-enjoy naman kayo lahat doon. Ayun, pangkabuhan, round 3 medyo lumaylay si Nikki, pero kahit nabawi niya, kumbaga, ando na yun, parang lumaylay na siya, kaya binigay ko kay Husky. Binoto ko si Husky sa round 1 kasi akala ko kanya na yon. Nag-round 1 si Nikki, nabawi niya. Nung nag-round 2 si Husky, ang lakas, akala ko wala na. Nung pagdating ng round 2 ni Nikki, pucha, iba yung rebuttals niya, yung punto, halos pantay lang eh. Kaya lang pagdating sa round 3, akala ko si Husky, pawalay na yung bitaw. Biglang paangat yung kanya. Si Nikki naman, okay, hanggang sa medyo lumalaylay, nag-i-Istanbul na. Pero malakas pa rin, lumamang lang ng konti sa round 3 si Husky, kaya Husky. Sa round 1 binigay ko kay Nikki, tapos round 2 binigay ko kay Husky, tapos sa round 3 para sa akin nakuha pa rin ni Nikki yun kasi kumbaga parang naibalik niya yung sarili niya dun sa linya na nawala. So yun, 2-1 Nikki. Range round 1 and 2 para kay Nikki, round 3 para kay Husky. Yun lang po. Yun. Si Damsa at si Range pala ang bumoto kay... Parang 4 lang, no? 4 lang? Poison, Shernan, Damsa, Range. 4 lang ba? Balikan nga natin. Pero kahit nabawi niya, kumbaga, ando na yun, parang lumaylay na siya, kaya binigay ko kay Husky. Binoto ko si hanggang sa medyo lumalaylay, nag-i-Istanbul na. Pero malakas pa rin, lumamang lang ng konti sa round sa para sa akin, nakuha pa. 4 nga lang, no? Kulit, 3-2 tas 4 lang. Gago talaga to si Arik eh. Sinisira talaga yung kredibilidad ng flip top eh. Nag-aano ng mga judges eh. De, joke lang. Yun, naganda na lang mga pare ko. Maraming salamat. Nag-enjoy ako sa battle na yun. Hanggang sa muli. Peace out.